Kahapon 'to. Sabi, DOJ studying Philippines re-entry to ICC and other legal options. Uy! Babalik ang Pilipinas sa ICC? Ay, Diyos ko. Magwawala talaga ang mga Duterte supporters niyan. Mag-iiyak talaga ang mga Duterte Balahura supporters niyan. Lalo na pag sinabi niyong babalik sa ICC. Kaya magwawala talaga yung mga mokong na yan. Ito kasi yung balita kahapon. After making adamant declarations that the Philippines will not cooperate with the ICC in arresting former President Rodrigo Duterte, the Marcos administration is still preparing for all legal options, including returning to the Rome Statute, the 2002 treaty that established the court, a justice official said. Yan. So, pinag-iisipan daw ng Marcos administration na bumalik sa ICC. Daw. Okay? Mamaya pag-uusapan natin, may comment na ang palasyo dyan. Tadaanan natin yon. Tayo po ay magbibigay po guys sa ating mga kaibigan muna sa Sendwave. Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na kayo magpadala na yung marimete sa Pilipinas. Gamit po ang Sendwave. Gagawin nyo lang ay i-download ng Sendwave app. Gumawa kayo ng account. Lagay nyo bank account details dyan. At pwede na kayo magpadala sa GCash, sa mga bangko, at iba't ibang mga pawn shops. At kapag ginamit nyo pa kayong promo code na coach dati, makakuha kayo ng karagdagan $20 free credit. Kaya gawin nyo sa Sendwave for all of your remittance needs. Okay. Sino nagsabi? So, Assistant Justice Secretary Jose Dominic Clavano on Wednesday said the legal brief being prepared would be an objective statement or an analysis of the pros and cons of each option to guide the President, Ferdinand Marcos Jr. on how we will move. So, ganito ngayon yung sistema. I think mga Kojero, okay na rin to. Again, ako hindi ako pabor sa pag-implement ng warrant of arrest ng ICC sa Pilipinas. Bakit? Again, sinabi ko rin po ito kagabi, as a student of the law and an aspiring lawyer, ako po naniniwala sa justice system ng Pilipinas. So, ako, naniniwala po ako na merong hustisyang makakamit kahit walang ICC. It's just a matter of following the rules, di ba? Gathering the evidence, following the rules, and presenting an objective and legal argument. Or the right argument, rather. So, ako, personally, I don't agree to this. Pero, mga Kochero, okay na rin siguro. Okay na rin na alam ng ating presidente yung mga pros and cons and the legal effects of it. Yung epekto nun. Kasi importante malaman ng presidente kung magdi-decide man siya. I don't think he will. I don't think he is keen on going back to the ICC. I don't think it will happen. Pero, let's see. Things can change, di ba? Once the ICC warrants of arrest, if ever, are issued, then he will know what the legalities are, his options, and the president's remedies. So, yun ang sistema dyan. Kung ilalabas man. Ngayon, mga Kochero, ito pang paliwanag ng DOJ. Clavano later told reporters in a message that the legal brief would be done with an awareness that policy frameworks may evolve. Pwede rin kasi magbago mga polisiya. Tulad, halimbawa, nitong sa China, dati, yung Pilipinas, sobrang pro-China, na tipong siya na lang ang ating nakakausap at nakaka-trade, di ba? Pero ngayon, hindi na. Nagbago kasi yung policy. So, it also changes itong mga tawag dito, especially na yung presidente ang architect ng ating foreign policy. It is expected that there will be some changes. So, at least alam daw ni presidente, kaya daw sinusulat yung legal brief na yan. Clavano clarified that the government stance of not recognizing the ICC's jurisdiction in the country did not change. Ayun. Ito kasi, buti na lang nilinaw ni Clavano kasi ang lumabas na balita kahapon at kasi, ito kasi mga mainstream outfits na kasi na to,
Gumagaya kasi kayo sa mga vlogger tulad namin na nagki-clickbait. Huwag kayong mag-clickbait. Hindi nyo trabaho mag-clickbait. Leave it to us. Hindi nyo trabaho mag-clickbait. So parang kini-clickbait nila kahapon, Philippines babalik na sa ICC, parang ganun. Oo. So ayun. So nililinaw ngayon ng DOJ dahil nga kahapon ang kukulit eh. Sabi, nonetheless, we have an awareness that it could change. Okay, nilinaw niya na hindi pa rin doon nagbabago ang posisyon ng gobyerno ng ating administrasyon tungkol sa ICC. Pero posibleng magbago yan and we have to be prepared for all this. We are the Department of Justice and as any legal team would tell you, you really have to consider all the options. You have plan A, you have plan B, and all the way to plan C. We don't want to clip the president's options. So, yan yung sinabi ng DOJ kahapon. Pero syempre, dahil nga iba yung pagkakabalita kahapon, triggered agad. Basta, alam nyo mga kotsero, basta usapang China, gentleman's agreement, fentanyl, marijuana use, mangkanor, etc. etc. Basta yun ang pinag-uusapan, matitrigger ang mga Duterte Balahura supporter. Kasi lahat yun tama sa kanila. Kaya nag-react agad. Nag-react ang mga Duterte Balahura supporter. Eto, tulad nitong isa. Si Sal Panelo. Anong sinabi niya? Umalma ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte hinggil sa hinahandang briefer ng DOJ para sakay? Anong Tagalog to? Grade 1? Para sakay? Ano ba to? Sino ba to? Si Bombo Radyo. Para sakay. Para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinggil sa issue ng International Criminal Court sakaling maglabas ng warrant of arrest laban sa dating Pangulo at iba pang mga individual. Ito yung sinabi ni Atty. Panelo. Ayon kay dating Presidential Legal Counsel Atty. Salvador Panelo, ang hakbang ng DOJ ay nagpapakita o nagpapanggap na ignorante sa kabila ng walang tigil na pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos na walang jurisdiction sa Pilipinas ang ICC dahil gumagana ang judicial system at hindi maikipagtulungan sa anumang investigasyon na gagawin nito sa bansa. O bakit ngayon biglang Bongbong Marcos kayo? Ba't biglang Bongbong Marcos kayo? Ha? Bakit biglang ngayon? Nasaan na yung mga batikos na Marcos bangag? Nasaan na yung mga batikos na asa si Atty. Harry Roque? Atty. Harry Roque, baka bangag lang si President Bongbong Marcos na hindi pinapayagan ng ICC sa Pilipinas. Baka bangag lang. Nasaan ang mga puna? Nasaan ang mga batikos? Nasaan ang mga batikos? Pag-usapang ICC at poprotektahan si Digong, wala, kapit na kapit kayo kay Bongbong. Kapit na kapit, walang bibitaw. Pero pag ibang usapan, pag-usapang distab, Marcos bangag! Marcos adik! Tingnan nyo utak ng mga Duterte Balahura supporters. Ganun. Iko-quote nyo pa. Sinabi na ni President Bongbong Marcos Sinabi na niya hindi siya makikipagtulungan sa ICC Oo, sinabi na niya yan. Dapat makinig kayo sa presidente. Dapat ganun. Dagdag pa ni Panelo ang paglalabas ng warrant of arrest o ang tangkang pagsilbi nito sa isang Pilipino ay brazen assault to sovereignty at territorial integrity ng Pilipinas. Hoy! Sa ICC, nagagalit kayo pag nakialam sila sa judicial process ng Pilipinas. Pero sa China, wala kayong reklamo. Hindi yun brazen assault. Wala kayong reklamo kapag hinaharas ng China ang ating Philippine Coast Guard, ang ating mga mangingisda, ang ating BIFAR. Wala kayong reklamo. Hindi yun brazen assault. Tama ba? Hindi yun brazen assault. Ang brazen assault para sa mga Duterte Balahura supporters ay ang pagpasok sa Pilipinas ng ICC. Yan pa pala ang national security threat, no? Yun pa pala ang national security threat.
Hindi yung actual na pagbobomba sa ating Coast Guard. Hindi assault yun. Hindi yun pagbabanta sa ating sovereignty and territorial integrity. Hindi yun. Oo. Ako ay isang international law expert. Ako ay isang international law expert at hindi iyon hindi yun assault sa ating territorial integrity at sovereignty. Ako ay isang international relations expert at ang ginagawa ng China ay hindi pag-assault sa sovereignty and territorial integrity. Ganon sila, ganon. Pero yung pagpasok ng ICC, assault daw yun, assault. Assault daw yun. Ano pa sabi? Ano ba yung West Philippines? Papatayin kong mga sundalo ko para dyan, brat. Tubig lang yan. Putang ina. I hate drugs. Ganon. Sorry, Lord. May ginagaya lang ako, Lord. Tingnan nyo ang gano'n. Ano yung double standard nitong mga mokong na to? Ganong klase. Magagalit kayo sa DOJ dahil magbibigay sila ng kanilang legal opinion tungkol sa posibleng pagbibigay ng warrant of arrest ng ICC sa Pilipinas. Hindi ba trabaho nila yun? It's precisely their job. It's their mandate. Total naman, ang hilig nyo magsalita ng mandato. Ang hilig nyo magsalita ng salitang mandato o mandate. Di ba? Laging sinasabi ni Sara yan. It is not my mandate to comment on the West Philippine Sea. Ang mandate niya, bumisita sa mga burol ng sundalo. Yun ang mandate niya. Di ba? Trabaho nila yan eh. It's their mandate. It is precisely their mandate. Not only that, meron pa tayong Chief Presidential Legal Advisor in the person of Enrile. Pero syempre, more brains. The more brains, the better. O di ba nagbibigay din naman ng legal opinion ang DOJ sa iba't ibang mga tawag dito, mga issue na involved na pwede pasukin ng Pangulo. It's really like that. Mandato nila yan, pipigilin yung gawin yung mandate nila. Giit ni Panelo, dapat sundin ng DOJ ang polisiya na inilatag ni Pangulong Marcos hinggil sa ICC at wag itong maliitin. O di ba? Kapag kailangan nila si Bongbong, si PBBM, ay kapit na kapit, wag bibitaw. Kailangan natin siya laban sa ICC. Wag bibitaw. Ipoko nito. Tapos magrarally kayo, sasabihin nyo, Marcos Bangag. Paano kung ganito? Paano kung, di ba, sinasabi nila, Marcos Bangag. Malay ba natin, kung totoo nga yun, kung totoo, alam naman natin hindi. Pero kung totoo, kung yung desisyon niya na wag papasukin sa ICC, resulta ng kanyang pagiging bangag. Mukhang kailangan natin gisingin si President Bongbong Marcos. Kung ganon. Oo. Mukhang magandang gisingin natin siya. Para doon. Di ba? Kung totoo. Ngayon, Pangulo na ulit si President Bongbong Marcos. Ngayon, Pangulo na uli siya. Hindi na siya Marcos Jr., hindi na siya Marcos Bangag. Oo, Pangulo na ulit. Basta sa issue ng ICC, he is the President Bongbong Marcos. Ganun lang kasimple yun. What a bunch of hypocrites. Kaya nauubusan kayo ng supporters eh. Kaya kayo nauubusan ng supporters. Kasi kayo mismo, kasi nakikita ng taong bayan kung gaano ka-ipokrito, kung paano gaano kahilig sa double talk ng mga Duterte, mga Duterte supporters, yung mga Duterte leaders. Oo. Anyway, ano ba tawag sa partido na DDS? DDS pa rin ba? DDS pa rin. Nanawagan din ito na itigil na nila ang pagkalat ng impormasyon na tila babaliktad ang Pangulo sa kanilang naging pahayag sa ICC.
Huwag niyo nang ipagkalat na babaliktad ang Pangulo. Ano ba kayo? Hindi mangyayari yan. Parang mababaliw sila. Hindi mangyayari yan. Hindi. Giiti Panelo, obligasyon ni Pangulong Marcos sa protekta ng konstitusyon at ang sambayan ng Pilipino laban sa tangka ng anumang banyagang bansa o entity na lumalabag sa karapatan, sa ating karapatan bilang isang bansa. Oy! So, wait lang, Attorney Panelo. With all due respect. Eto ba, limitado lang sa ICC? Pakilinaw itong inyong quote. Ito ba ay limitado lang sa ICC? O damay po dyan pati West Philippine Sea? Paki-explain. Obligasyon. It's really the mandate of the President. Ito talaga yung mandato niya. It is the mandate of the President na protektahan ng Constitution at ang soberenya ng bansa at ng mga tao nito. Laban sa kahit sino pang bansa na maninikil ng ating mga karapatan. Does this also apply to China? O ICC lang? Pakilinaw po. Pakilinaw. Oo, kasi mukhang kailangan nyo pong linawin yan. Dahil kami po, alam namin kung anong pinapanigan nyo pagdating sa usapin ng pang-international. Oo. Alam namin na kayo dyan, okay, pumapanig sa China. Pumapanig kayo sa China. Bakit? For whatever reason there is, maybe it is dahil gusto lang ni Digong sa China, I don't know, kasi alam niyo mga kotsero, I think I think in the hearts of all of these people, itong mga Duterte supporters, alam ko naman nakikita nila yung totoo. Naniniwala ako. Oo. Naniniwala ako na alam nila yung totoo. Pero for most of them, and this is a good, siguro mga 80-90%, a good 90% of them are really blind supporters. Mga bulag or bulag-bulagan sa katotohanan. Bakit? Wala gusto nila si Digong So, bulag-bulagan sila kay Digong. It's what we call the cult of personality. The cult of personality. Dahil nililabel nila yung pagkatao nila kay Duterte DDS ako, kaya susunod ako dyan. Actually, some Marcos supporters are also the same. Loyalista ako kaya kahit mali si Marcos, go ako kay Marcos. Etong mga DDS, ganun din. DDS ako Duterte ako kaya kahit mali si Duterte, go ako kay Duterte. That is what you call the cult of personality. Yun yung prinsipyo ng mga taong hindi nag-iisip. So siguro, I mean, in both camps, no, siguro a good 80 to 90% are, lalo sa mga DDS, a good 80 to 90% are there because of Duterte, of the Duterte brand, Duterte name. Pero, a good, and this is just an estimate, siguro mga 10% ng mga Duterte are there because they're benefiting from the Dutertes. Naikinabang sila sa mga Duterte. Kaya sila nandyan. O meron silang mga political aspirations na maaaring si Duterte ang makatulong. Baka gusto nilang pumasok ng politika o umangat sa politika at sa palagay nila si Duterte makakatulong. In that case, they're parasites. In that case. Para silang mga linta na nakadikit kay Digong na kapag walang Digong, wala rin silang karir. Kibuloy, case in point. Pag walang Digong, walang Kibuloy. Bongo. Pag walang Digong, walang Bongo. And other personalities. So, ako, I'm of the belief na may mga ganun. But, meron ding mga DDS na really true blue, nandoon sila because of supporting Duterte. Merong mga ganun. May mga ganun.
As in true blue. Duterte lang talaga. Duterte lang malakas. At kahit wala silang nakukuha ang pakinabang kay Duterte, susuporta sila kay Digong. At sa mga anak niya, kay Sara, kay Baste, kay Pulong, etc. etc. Ako, I think there are also people in the spectrum naman ng loyalists na ganun. I mean, merong mga hardcore loyalists. And I'm betting na it's more or less the same number. 80 to 90% are hardcore loyalists. Tapos a good 10 to 20% are there dahil nakikinabang sila kay Marcos. Mga linta na nakadikit din kay Marcos. And a few, tapos tayo, yung mga hindi ganun. Yung mga hindi ganun, mga hindi wala. I mean, ako, I support the admin. Medyo nag-moderate na ako sa pagiging loyalist eh. Medyo nag-tone down ako kasi I'm really the loyalist of the father. Si Apo Lakay. Really, si Apo Lakay talaga. And by extension, yung mga anak. Pero hanggang doon na lang yun. By extension, sa asawa at anak. Ayun nga, turn off na ako kay Senator Amy. Mamaya, tatopic na si Senator Amy. Medyo turn off na ako sa kanya. Actually, turned off na ako kay Senator Amy. So, si PBBM na lang. Si PBBM na lang. So, I mean, so there. But, wala akong nakuha ang pakinabang sa kanilang lahat. Wala akong nakuha ang pakinabang sa kanila. So, itong sinasabi ni Attorney Panelo, I'm thinking this is more dahil lang sumusuporta siya kay Digong. Or baka isa siya dun sa 10%, 10 to 20% na nakikinabang din kay Digong. I don't know. But definitely there is something here. Bakit ganyan? Anyway, pero ito nga, nagsalita na nga si PBBM tungkol dyan. Kanina rin. Mabait lang talaga si Presidente. Alam nyo, mabait lang talaga si Presidente. Palace says Marcos' stance on ICC remains clear and consistent. Bait talaga ni Presidente eh. Hindi raw magbabago ang kanyang posisyon sa ICC. Hindi raw magbabago. Swerte ni Digong. Kaya feeling entitled to matandang to eh. Feeling untouchable. Sabi, President Ferdinand Marcos Jr.'s position on the ICC on the Duterte administration's drug war has not changed, Malacanang said. This amid reports that the Department of Justice is preparing a briefer on the possible arrest of his predecessor, Rodrigo Duterte. Yan. Sabi ng ating PCO, in fairness medyo mabilis kayo today. Medyo mabilis kayo sa issue na to kasi kahapon lang pumutok yung issue tapos ngayon may comment na kayo. Tuloy nyo to ha. Ituloy, pag ito ningas kugon lang talaga. The president's stance on the ICC remains clear and consistent. Sabi ni PCO. Tuloy kayo PCO, ayusin niyo ang trabaho niyo diyan ha. Tuloy-tuloy niyo to ha. However, it is the duty of the DOJ to explore all legal avenues and ensure that the president is fully informed of his options. That is standard procedure, not a change in position, ensuring that our administration remains prepared for any scenario. See? Mandato kasi yan ng DOJ. Ba't nyo pinipigilan ang DOJ na gawin ang trabaho nila? Tapos, yung taong walang mandato na gawin ang mga bagay-bagay na ginagawa niya ngayon, siya ang pinipilit yung gumawa ng mga bagay na hindi niya dapat gawin. Yung taong walang mandato, grabe kayo makaflex. Wow, si Sara pumunta sa burol ng mga sundalo. Oh my God, that's so nice. Oh my God. Sabi ni Rosemary, nahiya na sa'yo ang PCO coach. Buti naman, mahiya kayo sa buong bansa, hindi sa akin. Mahiya kayo sa buong bansa. Do your job, do it well.
Marcos has repeatedly stated that his administration will not cooperate in ICC's drug war probe as he maintains that the court does not have jurisdiction over the Philippines. So hindi porke ginawa ng DOJ yung trabaho nila, ibig sabihin nagbabago ang posisyon ng presidente. Palibasa kayo diyan sa parte ni Digong, mga aning kayo, mga praning. Mga praningning. Basta usapang ICC, tumataas mga tenga yung ganun, tumitigas yung tenga niya. para kayong aso namin. Na kapag meron tao sa gate, biglang tumataas yung tenga ganun. Pag narinig yung ICC. Oy, ICC, tatahol na. Marcos bangag, ICC. Ganun sila. Pag Marcos bangag, biglang ICC. Ganun yung tenga. Pak! Ganun sila. Mga trigger words sila yan eh. ICC, fentanyl, mga trigger words sila. Yun. Marijuana, drug war, mangkanor, kibulok, pakyu, mga ganun, mga trigger words nila yan eh. Diba? Kakahol-kahol sila. Marcos bangag. Oh, sasagot ang admin, ICC. Hindi ka na bangag. Hindi ka na uli bangag. So, again, mga kotsero, maraming po salamat sa iyo patuloy na pagsubali sa ating channel. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel. And paki-follow na rin po tayo sa ating Facebook page na Coach Jared, and I'll see all of you in our next Coach Jared Live. God bless you and see you next time, guys. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?